Ismail to iso. Asan yung katong kuan? Kamuran tulo. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Magandang hapon po sa lahat ng subscribers, solid subscribers po ni Marks po. Salamat po sa walang sawang pagsusuporta po sa amin at saka sa pamilya ni Dayan. Dito po kami ngayon sa kanila kasi po naghatid po kami sa kanila ng grocery na may bigas tayo, tapos itlog at saka sardinas. Ngayon po, nandito na po yung mama ni Dayan kasi nung nakaraan pagpunta namin dito, wala si Dayan lang nandito at saka yung kapatid niya. Ngayon abutan na po namin yung mama ni Dayan. So, kumustahin natin siya, no? Tanong-tanong tayo ng mga bagay-bagay, no, tungkol sa kanila. At saka ano po yung mga kaibahan, no, yung mga yung mga improvements o mga nangyari sa kanila simula nung nandito tayo na naghahatid sa kanila palagi ng tulong. Hello po. Ito po si Che. Kumusta ka na, Che? Ay, pwede tawag Tagalog? Okay na siya mag-Tagalog ta kay para sa hindi kay kakabalo pero kabalo ka mag-Tagalog. Sige po, magtatagalog po kami. Kumusta ka na po? Kumusta ka na, Che? Okay lang, nagtrabaho na ngayon. Trabaho. May trabaho ka na. Nakita ko ng trabaho Nung Sabado. Kasi napunta kami dito nung Sabado. Tapos, pagpunta namin dito, si Dayan lang naabutan namin at saka yung kapatid niya. So, sabi niya, wala daw kasi nag-away daw kayo ng asawa mo. Ano nangyari nun? Mayroon lang hindi na pagkaintindihan. Tapos, saan ka na nagpunta? Naghanap ako ng trabaho. Naghanap ka ng trabaho. So, ang paglalabada mo, kumusta na pala yung paglalabada mo? Wala pa nagpapalalabada. Wala pa nagpapalabada. Kaya naghanap ka na lang trabaho. Nakahanap pa ba ng trabaho? Meron pa akong dalawang matanda na ano bang tawag sa Tagalog yan? Matanda na inaalagaan. Kapag anong Tagalog yung sa adlaw-adlaw, kada adlaw lang ako magtrabaho. Araw-araw ka magtrabaho. Ay, pagkahapon. Araw lang yung trabaho mo. Tapos pagkahapon uwi ka. So, nakahanap ka ng trabaho doon na pang araw-araw lang, pang-araw na trabaho. Ilang taon ba yung binabantayan mo? 76 at 79. Dalawa? Dalawa. Dalawang matanda. Mag-asawa. Mag-asawa. Ilan yung ano mo doon? Ano yung 4,000. 4,000 ang sahod? Ano yan? Bulan? Binulan. Pwede po din Isang 15 days. 15 days. 2,000. 2,000. 2,000 yung 2 linggo. 15 days. Pero okay na kayo ngayon ng asawa mo? Okay na. Okay na bro. Nalungkot. Malungkot ka? Kasi ganito may trabaho na bro. Hindi pa rin iwasan. Wala ka na. Yung wala. Kasi yung pagpunta namin dito, wala kayo. Because wala kayo. Bakit naman gano'n? Kasi palagi yung trabaho ng asawa ko. Sa akin naman, hindi na rin paglalaba. Hindi rin palagi yung paglalabada mo. Kaya hindi maiwasan na maubusan. So, yung yung napansin kasi namin na may ilaw na kayo. May ilaw na kayo. Napansin namin. Congratulations, may ilaw na kayo. Mabuti nagkailaw na kayo. Nagkailaw na po kami. Nakakabit po kami ng kapitbahay. Salamat sa Diyos po. Pasalamat po ako sa nagbibigay po ng tulong kasi nakatipid po kami sa pera namin na pinarabahuan. Nakakabit na kami ng kuryente. Oo nga isa lang. Hindi na masyadong madilim. Kayo ng ilaw. Nakakabit na po sila ng
kurente doon sa kabila. Nagbayad ba kayo doon? Nagbayad kayo sa kayo yung mga ano nyo, inipon nyo, yung inipon yung pera dahil nakatipid kayo sa pag grocery. Binili namin ng wire. Oh, bilhin yung wire tsaka nakakabit kayo. Nagbayad kayo niya, no? Nagbayad. So, yun po, may kurente na sila Dayan dito. Bukod sa solar, may isa pa silang ilaw. So, maraming salamat po sa Kati April na sa kanila kasi yung dahil po sa kanya nakakatipid-tipid po sila dito at nakakurinti sila. So, kumusta naman yung asawa mo simula nung na-disgrasya siya? Hindi na po ang Tagalog sa pareha. Hindi na pareha, hindi na siya katulad dati. Hindi na katulad dati normal yung niya ka ng trabaho. Hindi na siya masyadong makatrabaho ng mabigat. Nagaan lang. Kaya sa akin ang lahat ng trabaho niya para sa mga anak namin para makapag-aral. Nang bayarin ng school. Bayarin sa eskwela. Pangailangan dito sa bahay araw-araw. So, yung asawa mo, yung ginagawa niya, nakasakas siya, nagtatanim. Tananim siya. Ano yung mga tinatanim niya? Yung kamote, galay, Galay? at tanglad, alagbati Asa niya tinatanim? sa bukid namin. Sa bukid. Malayo dito. Malayo din. Kasi kung malapit lang, pwede natin puntahan. Pero malayo taga. Pero mabuti. Ano yun? Binibenta ba niya? Pagkatapos niya Inaano lang ng pagkain dito. Pagkain lang dito. Pagkain lang. Ulam ang lasa. Pero hindi nyo ba binibenta? Magsobra-sobra na po, binibenta. Ano naman yung kinikita? Mura lang kasi barato yung mura lang yung bilihin. Gulay. Pero na rin. Ano yung mensahe mo sa nagpapaabot ng tulong sa inyo dito? Anong mensahe mo kay Marex sa tumutulong dito, pabalik-balik dito? Salamat po sa pagpunta dito at sa sumusuporta sa amin. Gusto ko magbigay sa iyo ng maraming panalangin. Salamat sa ulang sa bibigay ng tulong sa amin. Hindi namin na may tutulong pala na kagaya niyo at sa mga naghati dito at tumulong sa amin. So ano yung mo sis, yung baka pwede ka makakwento sa amin kung ano yung istorya ng buhay mo ninyo dito para mas makilala kayo ng mga subscriber natin ng ating nanonood sa inyo. Na-disgrasya po siya ng ulo ng asawa ko. Kaya namin alam yung ang gagawin kasi hindi po siya makapagtrabaho kasi siya lang po yung naghahanap buhay noon. At saka lagi na yun akong naiyak kasi yung asawa ko hindi na iba na siya dati. Hindi na kasi siya normal na walang nangyari sa ulo niya. Noon at naisipan ko rin na nagtrabaho, maglipisa doon sa kapitbahay, naghahanap doon sa bukid, lalampas para may kainin, para may mais, may bigas na para sa mga anak sa hirap ng buhay. Ako lang nagsusumikap. Hindi ko akalain na may tawag sa akin na mag-abroad. Sinubukan ko rin na mag-abroad, papunta sa Saudi. Papunta ako sa Saudi, makauwi rin ako kasi may sakit po ako. Hindi ko akalain na ganun pala may sakit.
yun in-inspect kasi binupursige ko po talaga na makabagabol para sa pamilya at mga anak ko. So kahit ganun yun, nagpa-pray lang po ako sa ating Panginoon kasi siya lang ang magbabayad sa kanan na kailangan namin. At sa pag-uwi ko na naman, ako rin ang naghahanap buhay kasi yung asawa ko hindi na makapaghanap buhay. Hindi na siya kaalsa ng mabigat. Hindi man kaya sa isipin sa mabura sa isip ko, pero ginawa ko para sa mga anak ko kasi hindi ko makayanan na umiiyak sila. Hinihingi ng pagkain. Nahanap kung anong ulam. Saan pupunta. Kaya minaigi ko na magtrabaho ko, maghanap kahit mahirap ang kagalagayan ng asawa ko ng maintenance niya. Kailangan ng pera. Pero nagpe-pray lang ako sa Panginoong Diyos na kaya ko to, laban lang. Maawa rin ng Panginoon sa atin. Kaya napapasalamat po ako sa inyong suporta na walang taas na pagsuporta sa amin. Nawala sila yan, hinanap namin kasi sinama siya ng ama niya doon sa kakahuyan na nangangahoy kasi para sugnod sa bahay. At hindi niya alam na nawala na yung bata. Hindi namin alam na nakita pala ng tumulong sa amin ngayon na nagpunta dito na asawa ko na yung ulo niya. Alam niyo po, hirap isipin po na gano'n ang aming naranasan. Bakit ganito ang buhay namin? Pero pinapasgit ko kung pinapasgit ang makapagtrabaho dahil pa sa asawa ko na hindi na po masyadong makapagtrabaho. Kasi po yung ulo na pong yung tawag nun sa wala na pong bagol sa ulo niya. Lahat na kailangan ako anuhin. Ang tawag sa lalo yung niya na hindi na kumpiyansa sa ulo niya kasi mahirap na disgrasya na siya at hindi ko po maintindihan sa aming buhay bakit po kami ang ganito na may problema na ganito. Napasalamatan ko rin yung Panginoon kasi mayroon po kayong tumutulong sa amin. Yung pinapadala niyo po is nakatulong po sa amin kasi nakaipon kami ng kuryente. Nakaipon po ng pera para sa asawa ko na ng maintenance. Kailangan ng maintenance araw-araw. Wala pa akong ibang masasabi. Salamat po talaga sa sawang pagsusuporta po sa amin. So, yung tatlo mong anak, kumusta naman? Kaya mo ba silang buhayin? O ano? Kakayanin ko kasi mga anak ko po sila. So, kakayanin ko po na makapag-aral sila, makatapos sila na pag-aral. Para may may kurso silang natapos at hindi nila maranasan ng buhay na ganito. Naghihirap. Kahit mahirap pero kakayanan, laban lang sa buhay. Mayroon ng Panginoon tutulong basta mag-pray ka lang palagi. So, sis, di ba nakapag-kuryente na kayo. So, ano pa yung plano niyo? Po kami ng baboy para po makapag-ipon. Ha? Baboy. Baboy ang kasunod niyo. Kami ng baboy. Bibili kayo ng baboy? Pag sahod ko po. Sahod mo? Bibili ko po ng baboy at aalagaan ko para paglaki
Ano ko, trolling ko, ibili ko naman rin ng baboy rin. Ganda yung plano niya. At yung sayang wala dito yung asawa mo, no? Para siya din makausap din natin. So, okay na yun na nagtatanim siya ng gulay sa ano nyo, sa bukid nyo. Dito, wala kayong tanim ng gulay dito. Ano lang dito sa tanglad kasi ano ang yuta hindi maka sa pagtatanim. Dito, ito. Hindi nabubuhay. Kasi iba yung ano nila dito, kulay ng lupa dito, no? Ito, kulay pula. Kulay pula yung lupa. Hindi din matanuman ng ano, ng gulay. Hindi. Kasi hindi man nabubuhay. Pero din sa ano nyo, sa bukid niyo, Nabubuhay. mabuhay doon. So, may pamilya ka dito. Wala. Wala ka pamilya dito. Ang dito lang pamilya ng asawa mo. Anong ano mo? Atiwido mo. Oro. Pero may ano kayo, may kontak ka sa mga pamilya mo. Oo, paminsan. Paminsan. Kasi malayo. Malayo? Taga-asa pala kayo? Ay, taga-asa ka ikaw? Yan po sa Mako, Davao. Ayun. So okay naman kasi may trabaho naman sa yung trabaho niya. Street naman trabaho niya. Binulan. Hindi na katulad noon Oo, na na kung walang labada, maghahanap, walang labada, walang wala income. talaga, walang income. Wala. O ngayon meron ka ng trabaho. Oo. Street na yung trabaho mo. Kaya pala naubusan kayo kasi walang naglalabada. Nung pagpunta namin dito, naubusan kayo kasi walang nagpapalabada. Kaya walang ulam. Walang mais lang yung ano nyo. So, yun guys, may kurinti na sila. Ano din aso paminsan lampas ang hambas sa bukid. Ikaw, Tumutulong ka doon sa partner mo. para naghahagbas ka para may mais yung ano nyo, yung sweldo, yung isa sahod sa inyo, ganun? Hindi, para mais na mapagaling. Mapagaling. May mapagaling kayo na mais Para may bigas. Kasi mahal ng ngayon bigas pag bumili. Mahal ng bigas. Kaya kung mais, kailangan yung maghagbas, maglimpisa para mapara. Tanim din ng gulay, kahit maliit lang. Ayan, may bigas na kami. Ito lang talaga yung pinunta namin dito. Napakalayo po ng biyahe. At ngayon gagabihin na naman kami. So, may bigas, itlog, may mga sardinas. Malaking tulong to para sa pamilya mo. At sana ay yung plano niyo mag-asawa na makabili ng baboy ay sana ay matutuloy at yung lahat ng mga pangarap mo sa pamilya mo ay matutupad. Nang dahil sa pagdadala namin dito ng mga tulong sa inyo ay makakaipon kayo sa pamamagitan nga pala yung nasa isip ko, sa pamamagitan kasi kung sa Bisaya pamaagi yung aning mga pamaigi sa Tagalog, sa pamamagitan nito ay makakaipon kayo ng pera pangbili ng baboy kasi nga nakaipon din kayo, nakapakorente kayo na. Ayun, so yun guys, dito na po, okay na po yung dati nalungkot tayo kasi naawa tayo kay Dayan. Ngayon po okay na po, nakapaghatid na tayo dito at saka may kurente na pala sila. Hindi namin to nakita kasi nung pumunta kami dito ni Marix Napokus tayo sila Dayan. Napokus tayo kasi nag-alala tayo. Kasi tapos, pa yun? Hayag pa ba? Kuan pa, wala di pangit-ngit. Tsaka nag-alala tayo kay Dayan kasi pumasok lang siya bigla. Hindi namin nakita agad tong may kurente na pala. Congratulations sa inyo, may kurente na kayo. Salamat din po. So, babalik kami dito. Sana sa pagbalik namin ay may baboy na.
Ano nyo lang, ipatuloy nyo lang yan. Sabihin mo sa asawa mo, patuloy nyo lang yung pagsasakan niya, pagtatanim niya ng mga gulay dun sa bukid niyo, patuloy nyo lang yan. Ikaw patuloy mo lang, patuloy ka lang mangarap at maabot mo rin yung mga pangarap mo na sa kahit konting tulong namin ay malaking Tulong na po. malaking tulong, malaking bagay na yun. Maraming salamat po sa sumusuporta. Maraming salamat. At uwi na kami. Uwi na kami kasi gabi na. Asa rin mama niya da eh? Nakaw. Smile dito. Asan yung katong kuan? Kamu rin tulo. Oh. Asa mo ang gulang? Wala. Nakita mama. Ha? Ay mama. Sabi ko, oo, nanagi sa dinha. Nanali ka na? Sabihin naman, nikit naman. Ulit man to niya. Nikit yung balay. Kamu rin duha dira. Oo, hadlok. Adi yung hadlok. ito guys, tagadaan po namin dito. Makita lagi palagi namin dito sila. At ngayon na ano lang namin, na timingan namin di galing kami dadayan. Ano kasi sila, wala na silang ama. Wala na po silang ano. Balik kami dito ha. Balik ni dire. Pag ano. Bye bye.